What's up KG at welcome back sa ating channel. So, kamusta kayong lahat? Magandang araw sa inyo, magandang gabi sa ating mga manonood dahil ito'y malupit na naman ang ating ibabalita dahil si Michael Saylor ay nasarapan. Nasarapan siyang magbenta ng Bitcoin, no? So, grabe tong news na to. 'Di ba? Pinalita natin nung nakaraan na nagbenta siya ng napakaliit lang naman na amount ng Bitcoin. And then, all of a sudden, ito na medyo lumalaki na yung volume ng mga binibenta niya Bitcoin, no? So, ito na ba yun? Ito na ba yung inaantay natin na capitulation na tinatawag? Is the bottom in? Yan ang pinaka malupit na tanong ngayong araw na ito dahil para sa akin kasi kung ang isang Michael Saylor na nagsasabi na we never sell our Bitcoin, nagbebenta na ngayon. So, ito na ba yun? Ito na ba yung fear na tinatawag? Ito na ba yung extreme fear sa market kung saan nakita na ng Bitcoin yung kanyang bottom, no? So, pwedeng ganun, pwedeng hindi, no? Pero, syempre, hindi naman tayo magpo-focus sa sinabi ni Michael Saylor, eh. Yung sinasabi niya na, we will hold Bitcoin, habang buhay, hindi siya we will never sell, no? So, yun yung kanyang, slogan. Pero, ngayon is nagbebenta na siya ng Bitcoin. Pero, sa totoo lang, maliit lang naman ito na amount, no? Meron yung 843,775 yung Bitcoin niya, no? Bitcoin reserve. Ang binenta niya is nasa 3,588 BTC for $216 million para daw mapondohan yung dividends ng digital credit securities niya. So, isang balita talaga na nagpataas talaga ng kilay sa maraming mga Bitcoin investor, no? Dahil doon sa pagbebenta niya ng 3,588 na Bitcoin, no? Halos sa 216 million yan, no? Siyempre, ang unang tanong talaga dito is, wala na ba yung bull market, no? So, wala na ba? Ito na ba yung start na ng, ito na ba yung capitulation, ito na ba yung bottom ng Bitcoin, no? Mas babagsak pa ba yung Bitcoin? Dapat na ba ako magbenta? Pero sandali lang. Kasi, hindi naman porket may malaking bentahan, ibig sabihin, tapos na kagad, no? Dito sa pag-uusapan natin, minsan kasi yung mga ganitong balita, nagiging simula lang ng opportunity kaysa talaga sa simula ng katapusan. Unahin muna natin yung mga facts, no? Hindi binenta na strategy ang BTC dahil nawalan sila ng tiwala sa Bitcoin, no? Sabi niya nga dito sa kanyang post, layunin lang magbenta na para ponduhan lang yung mga dividends ng kanilang digital credit securities. Ibig sabihin, operational decision dito. Hindi panic selling. Mas mahalagang tignan talaga yung kasunod ng statement, no? Na pagkatapos magbenta, may hawak pa rin silang halos 843,775 na BTC. At syempre, bukod pa dun, may 2.55 billion na US dollar reserve. Ibig sabihin, may emergency sila. May parang emergency fund, no? Kung tutusin, napakalakit pa rin talaga ng exposure nila sa Bitcoin. Kung gusto talaga nilang umalis na sa Bitcoin, hindi lang 3,588 ang ibebenta nila. Siyempre, mas malaki pa. Ngayon, yung pag-uusapan natin yung mga salitang madalas na lumalabas kapag bumabagsak yung market, yung salitang capitulation, no? Nabanggit ko kanina, ito na ba yung capitulation, no? So, ano ba talaga yun? Ang ibig sabihin kasi ng capitulation ay yung punto kung saan pagod na yung marami. Takot na, ayaw na makita yung portfolio, sasabihin na, bahala na, ibebenta ko na to. Pero kasi madalas lumalabas yung lumalabas yung pinakamalalakas na emosyon talaga. Kung saan na sobrang takot na talaga dun sa market. Na siyempre, naiisip nila na parang, ito na yung end ng aking journey dito. No? Pero may isang bagay na mas kakaiba dito, no? Sa history kasi ng Bitcoin, marami talagang malalaking bottoms na nagsisimula kapag halos wala nang gustong bumili. Kapag, pansin nyo ba, puro negative yung balita, daming fear sa social media, karamihan talaga sigurado na mas bababa pa. Pero hindi naman ibig sabihin nito, bawat takot, automatic na bottom na, no? Pero doon kasi nagsisimula mabuo yung foundation. Isipin natin, kung lahat gusto nang bumili, sino pa yung bibili sa mga susunod na panahon, no? Pero kung halos lahat ay natatakot, unti-unti na nauubos talaga yung mga gustong magbenta. Minsan, nagsisimula nang bumalik yung demand. Isa yun sa mga psychology ng market, no?
Hindi gumagalaw yung presyo dahil lang sa fundamentals. Malaki kasi yung epekto dito yung emosyon eh. May fear, may greed, may hope, no? May panic. Lahat yan talaga is parte ng cycle. Ngayon, ito na ba talaga yung bottom? Ang totoo lang, wala namang makakasakit na dyan na sigurado, no? Kasi kahit yung mga magagaling talagang analyst, wala talagang crystal ball para makita yung hinaharap. Lahat tayo may probability lang na tinitignan, hindi talaga certainty. Kaya mas maganda kasi, mas magandang isipin natin dito kung hindi ko mahuhulaan yung exact bottom, ano yung pwede kong gawin ngayon? Dito dito pumapasok yung strategy natin. Marami kasing investor na naghihintay ng perfect bottom pero ang problema, kapag dumating na yung bottom, mabilis din yung rebound. Madalas na hindi na sila nakakabili doon sa pinakamababa. Sabi nga may kasabihan dito sa investing mas malaga ang time in the market kaysa timing the market. Hindi to guaranteed na talagang kikita ka, no? Pero pinapakita dito kung yung pagiging consistent madalas na mas effective talaga kaysa sa paghula sa eksaktong bottom. Siyempre kung naniniwala ka naman sa long term, no, dito sa Bitcoin, maring yung pagbaba hindi talaga kalaban. Maring discount, no? Pero siyempre depende yun sa plano mo. Halimbawa, kung may budget ka na let's say 10,000, kailangan bang ilagay mo lahat? Hindi naman Pwede mo namang hati-hatiin yun. Kung bababa, may pambili ka pa. Kung tataas, may napili ka na. No? Ito yung dahilan kung bakit marami talagang gumagamit ng yun nga, peso cost average or dollar cost averaging. So yun kasi yun yung pinakang natin core na lesson, pinaka-core na itinuturo ko dito sa akin channel. DCA lang, no? Hindi trading, hindi pero DCA lang, DCA strategy. So hindi para mahuli ka pagka hindi para mahuli yung pinakamababang presyo, no? Kundi para mabawasan lang yung epekto ng maling timing, no? Isa pa kasing advantage kapag bumagsak yung market, mas madaling makita kung sino yung totoong investor. Siyempre kapag puro green yung chart, madaling maging matapang. Pero kapag pula na yung lahat, talagang doon nasusubok yung conviction ng tao, ng isang tao doon sa kanyang pinaniniwalaan o project. May isa pang mas magandang tanong para dito, no? Bakit kaya karamihan talagang gustong bumili kapag mahal na? Pero ayaw naman bumili kapag mura. Kasi siyempre sa psychology, kapag tumataas, feeling natin safe yung asset na binibili natin. Pero kapag bumababa, talagang delikado para sa atin. Talagang yun yung nature Hindi na natin maaalis sa atin yun. Pero sa maraming negosyo, mas gusto natin na bumibili kapag sale, no? Kaya may discount sa mga pantalon, mga damit, ganyan. May discount kapag bibili ka, mas gusto natin. Pero pagdating sa investment, baliktad yung ginagawa natin. Pagpapataas yung presyo, doon tayo nabili. Kung kailan pababa yung presyo, saka tayo natatakot. Pero hindi naman ibig sabihin lahat talaga ng dip, lahat ng bumababa na presyo yung magandang bilhin. Kailangan pa rin talaga ng risk management. Kailangan may emergency fund pa rin. At yung perang kaya nating mawala. Huwag tayong uutang para lang bumili ng Bitcoin, no? Huwag ding isugal yung mga pambayad sa bills. Para sa akin kasi, mas malaga yung plano kaysa emosyon. Kung may strategy ka na, mas madali kang hindi matitinag talaga sa mga headline. Hindi lahat ng malaking bentahan ay bearish, no? Hindi din lahat ng malaking pagbili ay bullish. Lagi natin tatandaan ng kabuuang bigger picture sa market. Ngayon, gusto kong ibalik yung tanong sa inyo. Kung sakaling bumaba pa yung Bitcoin ng 10%, ito na yun. No? Kunyari, bumaba pa ng 54,000 yung Bitcoin. Ano yung gagawin mo? Magbebenta ka ba? Maghihintay? O unti-unti kang bibili? Comment nyo dyan sa baba. Siyempre, ano ba yung mga tinatarget na price ninyo? Ako kasi, yun nga, sa aking content, hoping ako mag 30,000. Pero alam mo kung masyado na malayo yun. Pero may plano tayo per levels, no? At dito pa lang sa level na to, nag-DCA na tayo sa 60,000 to 70,000. Lalo na kung mas bumaba pa siya, so mas happy tayo pag bumaba, no? Pero still, siyempre, iba-iba naman tayo ng plano, iba-iba tayo ng conviction sa nakikita natin sa market. Kayo ba? Ano yung tingin ninyong magiging bottom natin? Ito na ba yung bottom? Ito na ba yung sign? Kasi nung bumili si Sailor, biglang umangat ulit yung presyo ng Bitcoin nasa 64,000 na as of this time of recording, no? Siguro makikita nyo to kasi late na yung aking nag-a-advance kasi ako ng mga records, no?
Pero baka mas mataas na or mas mababa na sa mga oras na yan. Pero as of this time of recording, 64,000 yung Bitcoin. Ewan ko lang kung bababa na pag napanood nyo na to, no? Pero syempre sa uli, hindi naman natin kontrolado talaga yung presyo. Ang kontrolado natin ay yung ating disiplina. Kontrolado natin yung risk, no? Kontrolado natin kung magpapadala ba tayo sa mga news kagaya nito. Kasi minsan, kapag lahat na lang is natatakot, doon nagsisimulang maghanap talaga ng opportunity yung mga pasensyosong mga investor. Yung tinitingnan talaga yung market. Hindi naman to financial advice, no? Isa lang naman tong pananaw para mas maintindihan natin yung market psychology. So, ayun lang, no? Kung nagustuhan nyo itong video, siyempre huwag nyo kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin na rin yung notification bell dyan para sa mas marami pang crypto updates at market insights, no? Maraming salamat sa inyong lahat at siyempre magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!